Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-TH. Ang ibabahagi po natin ngayon ay isang napakagandang sign po mga ka-TH na mapagkukuhanan natin ng kunting kaalaman. Kaya naman sa mga ngayon pa lang nakapanood ng aking video mga ka-TH, ako po ay kumakatok sa inyong puso na sana po ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel mga ka-TH para masundan nyo po ang mga magagandang video na ating i-upload sa ating YouTube channel, na ito ay makakatulong sa atin para makapagdagdag naman ng kunting kaalaman sa inyo para magamit natin sa ating pagti-treasure hunting mga ka-TH. Bago po tayo dumapo sa ating actual site video o actual site remapping mga ka-TH, ay lesson 101 po muna tayo. Pag-aaralan muna natin kung ano yung nangyari sa video sa ating site mga ka-TH. Alamin muna natin kung ano po ang kanyang ibig sabihin para bago po tayo makapanood ng ating actual site video ay alam na natin kung ano po ang ibig sabihin ng mga sign na ating makikita sa video na yun mga ka-TH. Una po ay ito ang ating pag-aaralan mga ka-TH. Dalawang linya na may bilog dito sa dulo at ang isa naman oblong mga ka-TH. Ano ba ang ibig sabihin ng dalawang linya na ito mga ka-TH? Ang ibig sabihin po nito mga ka-TH ay separate mini deposit po mga ka-TH. Ang ibig sabihin ng dalawang linya na ito, mini deposit. Separated treasure po siya mga ka-TH. Itong bilog, bakit yung isa bilog? Bilog po yung isa mga ka-TH at ang isa ay oblong. So ibig sabihin ng bilog, nilagay yan dyan, ibig sabihin deposit, at ang deposit po dyan papunta dito mga ka-TH. Gayon din dito sa oblong mga ka-TH. Yung oblong naman, iba ang ibig sabihin ko po dyan. Maaring drip sign po yan mga ka-TH, o tunnel na pa-drip mga ka-TH. At ang dalawang ito mga ka-TH, ang ibig sabihin niya dalawang deposit or maaring maraming deposit, kasi ang ibig sabihin nga ng dalawang linya ay mini deposit. At ang tinuro naman niya mga ka-TH sa bandang north, ito mula dito mga ka-TH 2 metro. Lagyan po natin ng sulat na 2 metro ang kanyang distansya, kasi mamaya malalaman natin at makakatulong yung distansya na ginamit natin dyan, okay, na nakuha pala natin dito. 2 metro mula dito mga ka-TH sa punta rito, nandito yung sign na tinuturo niya, yung tatawagin nating coordinate sign or confirmation sign. Ano yung tinuro niya mga ka-TH? Ito po yung box sign mga ka-TH na isa, at sa kabila naman 2. Nang ibig sabihin ng dalawang box na ito mga ka-TH, na maaring kapag ka nahukay mo itong isa mga ka-TH, mag-drip ka lang ng konti sa kabila o sa unahan sa tabi ng yung tunnel mga ka-TH, ay meron na namang isang box. Maaring isang box or maaring isang barita po mga ka-TH. Ito po yung ibig sabihin yan. At sa unahan naman, karugtong niya mga ka-TH, may bilog. Itong bilog na ito mga ka-TH, sa tingin ko ito po yung entrance, at maaring ang bilog na ito ay nagre-represent po siya ng baby drum mga ka-TH. Kasi sa lugar na ito mga ka-TH, kadalasan po na nakikita ng mga treasure hunter or na-hit ng mga treasure hunter ay baby drum. Nagbigay din siya ng guhit mga ka-TH. Itong guhit na ito yung nagre-represent ng distance. Dito tayo kumukuha ng measuring distance po mga ka-TH. 5 inches po ang sukat nito mga ka-TH. Mayroon siyang itong tatlong ito mga ka-TH, mayroon siyang kasamang box na naman, at ito box na naman. Sa tingin ko dito mga ka-TH, dahil ang sabi dito mini deposit, separated treasure mga ka-TH. Itong 5 ito mga ka-TH, ang ibig sabihin din yan ay separated treasure, na kung maaari mga ka-TH ay ito yung entrance at nandito yung baby drum, at sa magkabila ang side niya mga ka-TH, nandito yung mga deposit mga ka-TH. Ngayon naman mga ka-TH, pupunta naman tayo sa kanyang tinuturo sa tapat naman ito mga ka-TH. At ito na po yun mga ka-TH.
Ayan. Sa unahan ng konti nito mga kates, andito yung sign. Ito. Mga guhit-guhit. Yan. Tsaka, napapansin ba natin mga kates, lahat ng guhit na nakikita natin ay nag-form siya ng L mga kates. Ayan. Tsaka ito yung mga butas mga kates. Ano ba ibig sabihin nito mga kates? Ito naman, sa palagay ko nito mga kates, ito po yung ibig sabihin niya. Entrance. Kapag ka nagtunnel ka dito mga kates, pupunta ka sa side or mag-drip ka mga kates, andito yung deposit. Ganon din dito mga kates. Kapag ka nag-tunnel ka dito, may deposit dito. Pagdating dito, mag-letter T ka mga kates. May mga drifting sign diyan. May mga drifting na hole. Diyan po kayo. Yan po ang tinuturo niya mga kates. Yan. Maaring ito yung entrance. Pagdating mo dito sa entrance mo, may deposit dito. Pupunta ka dito hanggang makarating ka dito at ito yung deposit. Kaya itong mga L mga ka-TH, ang ibig sabihin po niyan ay drifting sign mga ka-TH. Papansinin natin mga ka-TH mula doon sa sign niya na mini deposit or nagtuturo yan, ito pointer yan papunta dito. Straight po yan mga ka-TH hanggang dito sa ating nilocate ng ating locator mga ka-TH. Ayan po mga ka-TH, yung may flag. Dito po naglo-locate ang ating locator, kaya palagay ko po nandito po yung entrance mga ka-TH. Kaya antabayanan niyo po yung video natin mga ka-TH. Karugtong nito mga ka-TH, matututunan niyo po at makikita niyo po ang actual site na ating dinikod mga ka-TH. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan mga ka-TH, mag-subscribe na po kayo at i-share nyo po ang ating video mga ka-TH. Mga ka-TH, panoorin nyo po ng maigi mga ka-TH. Tingnan nyo po ang sagap ng aking locator mga ka-TH kung saan po siya pupunta mga ka-TH. Ayan po. Klarong-klaro po mga ka-TH, napapunta po siya doon mga ka-TH. Yan, nakita nyo ba yung nakakulay maroon mga ka-TH? Doon po siya pumunta. Ang sagap ng ating locator mga ka-TH. Ngayon naman mga ka-TH ay lipat tayo sa kabilang pwesto para makita natin kung saan po talaga siya sasagap mga ka-TH. Ayan po mga ka-TH. Pangalawang pwesto natin. Papunta pa rin siya doon mga ka-TH sa nilagay nating nakakulay red na plastic mga ka-TH. Ngayon naman, pupunta tayo doon mga ka-TH, talagang doon sa sentro kung saan siya may sagap na malakas mga ka-TH. Tara na po. Ito na mga ka-TH, nasa malapit na po tayo mga ka-TH. Yan, lapitan po natin mga ka-TH dito mismo sa lugar. Dito po siya mga ka-TH. Ayan po. Dito siya umiikot mga ka-TH. Ngayon naman, i-explain ko sa inyo kung bakit dito umiikot ang ating locator mga ka-TH. Ito na po yung isang sign pa mga ka-TH na napakalaki. Napakaraming guhit po mga ka-TH. Ayan. Ayan po. Tsaka sa guhit niya mga ka-TH na ganito, sa dulo, meron siyang maliit na butas na bilog na bilog. Yan po. Bilog na bilog po yan mga ka-TH. Saka meron lang isang maliit na mababaw lang. Kung itong guhit na ito, pagdating sa gitna, parang may tinabas na magmukhang letter T mga ka-TH. At sa dulo naman yan mga ka-TH, dito banda, meron din siyang maliit na yan, bilog na butas mga ka-TH yan. Yan po. Meron tayong bilog dito ito kasi yan, manipis nga lang yan. Tsaka yung guhit dito mga ka-TH, may letter T. Letter T po yan. Yan, ganyan po. Yan po ang kabuuan niya mga ka-TH. Yan yung mga sulat na yan mga ka-TH. Tsaka yung ibang kuan dyan, nagbibigay po yan ng direksyon mga ka-TH. Yung ibang linya. At ang katabi naman niya mga ka-TH dito sa may bandang gilid, meron siyang maliit na box
Diyan, maliit na box at ang katapat naman niya o sa unahan niya ng konti, mayroong napakagandang box po mga katiits. Yan. Mamaya, aalamin natin kung ano ba talaga ibig sabihin nito mga katiits. Ito na po siya mga katiits. Isang bilog at isang guhit at merong mahabang guhit na may guhit din. Titingnan natin mga katiits ha. Tingnan nyo maigi kung saan siya pumunta mga katiits. Ayan po. Ayan, malinaw na malinaw mga katiits na yung sign na ito mga katiits, yun po ang tinuturo. Yung nakakulay red na nilagay nating marker kung saan doon umiikot yung ating locator mga katiits. Ngayon naman mga katiits, ipapakita ko sa inyo ang mga sign dito sa lugar na ito na iba-iba at nagpapatunay mga katiits na yung lugar na ito mga katiits, meron siyang laman mga katiits. Sisimulan na po natin ang pagbabasa mga katiits. Magsisimula tayo dito sa dalawang guhit na ito mga katiits na may butas sa gitna. Kung kukumpasan natin mga katiits, ayun, sa norte po ang papunta niya mga katiits. Direksyon niya po ay papuntang norte. Ang ibig sabihin nito katiits, dalawa ang direksyon na pupuntahan mo mga katiits, na malamang dalawa or tatlong deposit ang laman ng lugar na ito mga katiits. Kaya naman pupunta na tayo sa bandang norte kung saan tinuturo ng linya na ito mga katiits. Ayan po, dahan-dahan po tayo maglalakad. Papunta tayo kung ano yung tinuturo niya mga katiits. At ito na po. Ito na po yung tinuro niya mga katiits sa bandang norte. Malapit lang sa kanya. Mga 2 metro lang. Box po yan mga katiits. Marami po yan. Tsaka ito naman, 2 box na magkatabi mga katiits. At ang katriangle niya mga katiits ay isang bilog na butas na mayroong guhit mga katiits. At meron din niyang katapat na isang box at isang box na naman na letter C mga katiits. Ngayon naman, kung ako ang magbabasa niyan mga katiits, yung 5 na yan, malamang sa tingin ko po dito mga katiits ay 3 ang deposit or 5 ang deposit mga katiits. Itong deposit na ito, ang ibig sabihin, kapag ka nakuha mo na yung isang deposit, ay kailangan mong mag-drip dito sa kabila mga katiits. Mag-drip ka para makuha mo yung isang box or isang baritang gold bar mga katiits. Itong isang box naman at ang ka-triangle niya itong bilog na butas. Nang ibig sabihin, sa palagay ko mga katiits ay drum po ang laman ng isang deposit dito mga katiits. Subukan natin sukatin ang guhit na ito at gagamitan natin ng ating traditional method mga katiits na pagsusukat. Titingnan nyo po ay 5 pulgada po yung sukat niya. Kaya naman magsusukat tayo dito mga katiits mula dito sa sign na ito ng 5 metros. Tutugma ba ito sa ating hinahanap na lugar? Ayan po mga katiits, 100 centimeters or 1 metro. At ang direksyon nating pupuntahan, papunta tayong norte mga katiits. Bakit norte po? Kasi itong mga box na ito at saka ito at ang direksyon ng guhit na yan, nandyan po yung mga karugtong niya mga katiits. Kaya ang direksyon nating gagamitin ay papunta dyan. Dyan po tayo papunta mga katiits. Ngayon, patutunayan natin na itong 1 metro na ito ay patutunayan natin kung ilang metro ba talaga. Tatapat ba tayo, tatama ba tayo doon sa 5 metro na sinasabi ng guhit na ito mga katiits. Ngayon, magsusukat po tayo mga katiits. 1 metro. Yan. 2 metro. Yan. May bato. 3 metro. Diyan. Sa may butas. 4 na metro mga katiits. Diyan po sa may dahon. At ang pang 5 metro mga katiits. Yan po. Saan tayo tumapat mga katiits? Tamang-tama po. Yung binigay niya na guhit mga katiits na 5 inches o 5 pulgada, tumama dito sa ating nalukit na nilagyan natin ng marka mga katiits. Kaya kayo na po bahala humusga kung ano ang laman ng lugar na ito at kung tama ba ang ating decoding mga katiits. Na sa palagay ko naman, tumama tayo sa ating pagdidecode mga katiits.